I'm saying at this point is that you have a kid here, an 8-year-old, 9-year-old kid. Yeah. How dare you accuse this person, this little boy na magnanakaw, na ngayon tinatawag na sa eskwela na magnanakaw, na hindi na pumapasok ngayon, at yung magulang mismo, umiiyak kanina sa akin, gusto na ipalipat. Ano sinasabi nila sa'yo? Anong tawag? Ha? No. Don't. Aminin ang totoo. That's the word. Don't do that in my presence. Don't do that. Nagaganinin mo ang chin sa harapan ko. Okay. You do that, I'm gonna break your fingers next time. Okay. Meron hong lumapit sa atin na isang lolo, hindi ho doon sa batang siyam na taong gulang sa isang elementary school dyan ho sa may Commonwealth na pinagbintangan ho ng guro na nagnakaw daw ng kanyang pitaka. Sentensyado agad yung bata sa mga guro, sa principal, at tinawag para yung barangay, ni wala man lang in the presence of the parent man lang sana. Sa findings nila, nagnakaw yung bata. Nagkaroon daw ho ng trauma ang bata, kaya ayaw nang pumasok nitong pobreng siyam na taong gulang na bata sa eskwelahan kasi ang tawag daw sa kanya ng kanyang mga classmate, magnanakaw! Ito ho sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ito hong eskwelahan na to. Manda kayo sa amin, ha? Itong ginawa ninyo, mali ito. Kaya mga kaibigan, mamaya pag-uusapan ho natin, yun hong public service natin ngayong umaga mga kaibigan. Nandito ho ngayon sa akin yung lolo, kasama ho natin si Mr. Manuel Mendoza. At siya ho'y lumapit ho sa amin sa action center namin kahapon at nakatawag ho ng aming pansin. Good morning, Mr. Manuel Mendoza. Alright, ikaw yung lola ng bata. Opo. Ikwento mo sa amin kung anong nangyari dito sa iyo. Apo. September 25 ho, pinatawag ho yung nanay ho ng bata. Kaso ho, kabuwanan na, sinamahan ko ho. Nakipagkita ho dun sa teacher. Sabi ho nagkanakawan daw ho ng September 22. At isa raw ho sa tinuturo na kumuha ang aking apo. Sinong ninakawan? Yun hong guro na si Ginang Apil ho. Nagkaroon ng nakawan sa eskwelahan at nawalan ng wallet. Bakit nasabi lang nanakaw? Nanakaw, nawala o may kumuha? Kinuha ng araw ho, diniretso na ho nila na kinuha ng apo ko. At may nakakita ba na kinuha ng apo mo? Yun daw hong ka-eskwela. Nung nag-imbestiga ba sila kasama yung principal? Opo, sila lang po, mga guro. Tapos pinaalam ho sa principal. Nagpatawag daw ho sila ng isang kagawad sa barangay namin. Nagpatawag sila ng isang kagawad na barangay. Opo. Nung pumunta ho kami nga ho ron, pagpasok pa lang ho namin ng kwarto, medyo hindi na ho maganda ang timpla ng teacher. Anong sinabi ng teacher agad nung makita pag hindi pa-expelled ko yan, malakas na malakas ang tinig. Hindi na yan makakapag-aral. Ako pa ang ginanyan niya. Ganun ang salita. Yun daw hong pera iniabot nitong bata sa ina mismo. At may nakakita pa rin daw hong ka-eskwela. Pero ang tanongin ko ho yung bata paiba-iba ho ang sagot. Sino tinanong mo? Yun hong testigo nila na ka-eskwela rin ho nito. Paano tanong mo? Sabi ko talaga ba nakita mo ang apo ko? Sabi? Ang sagot na ho, iba na Anong sabi? Ang sinabi, meron daw hong babae na nakakita at sinabi na isumbong niya sa teacher. O nang nandoon na sa harapan ng principal, anong sinabi ng principal? Tanong sa amin kayo ba ang magulang nitong batang magnanakaw? Sinabi ng principal agad yung, kayo ba ang magulang nitong batang magnanakaw? Opo. Ako'y nababahala, bothered ako din sa sinabi ng principal kasi wala pa nga sapat na investigasyon. Ang tanong magnanakaw, sentensyado ng bata. Opo. Anong naramdaman mo nung... nagpigil na lang po ako, hindi na ako sumama sa guidance. Yung anak ko na lang ho, tsaka yung apo kong tumuloy. Lumabas na lang ako ng gate, baka makapag-ano lang ako Baka makapag-ano kayo? Yung malapastangan ko lang ho siya. Ultimong guidance ho, gano'n na rin Pabor na rin ho na ito nga ho ang nagnakaw. Bakit nila nasabi yun? Umamin daw ho yan sa kanila at saka doon sa kagawad ng barangay. Okay, sige. Tatanungin natin itong si Arnel. Tawagin natin Arnel, ha? Ano tong sinasabi na ikaw daw yung nagnakaw ng wallet ng teacher mo? Totoo ba to? Hindi. Bakit mo nasabing hindi totoo? Pinagbintangan ka ba?
bakit parang tinuturo ka ng mga ka-eskwela mo na ikaw raw? Hindi totoo? Totoo. Hindi po totoo. Wala kang ginawa, Arnel. Wala po. Okay. Si Arnel, mga kaibigan, napakalito ng bata to. Hindi mo mapapaniwalaan na 8 years old. Parang dating mo sa akin, nasa 5 years old, 6 years old lang eh. Ano sinasabi na sa'yo? Ano sinasabi na sa'yo? Ano daw po? Sabihin ko daw po yung totoo. Hindi po naman po talaga kumuha. Tatanong ko ulit, Arnel, totoo ba ikaw kumuha ng pitaka ng teacher mo? Hindi po. Meron bang ibang kumuha doon? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Bakit ikaw napagbintangan ng mga classmate mo, Arnel? Hindi ko po din alam po sa kanila. Umaming ka raw. Totoo bang umaming ka? Pinipilit lang po ako. Pinilit ka lang. Anong sinabi ng mga teacher sa'yo? Sabihin na daw po yung totoo. Sabihin mong totoo. Na ngayon, bakit mo inamin kung sabihin ang totoo? Anong nangyari? Bakit? Anong dahilan? Parang inamin mo raw. Hindi po ako kumuha talaga. Pinaamin lang po ako. Hindi ka kumuha pero umamin ka lang. O sige mga kaibigan, ayun, nakakaawa to. Okay, sige, balik tayo sa lolo. Ako naawa doon sa apo mo, ha? Nung tinanong mo ba yung apo mo, Pinaamin ko talaga eh. Kasi Ano baka sinabi? ho may nagutos sa kanya. anong sinabi ng apo mo? Wala ho eh. Ang sabi na lang niya, hindi siya ang kumuha. Hindi ko rin ang paniwalaan. Gusto ko nga ho, lumitaw yung totoo. Kaso, pagharap naman namin, ganyan na ang sitwasyon. Mabilis ho silang nakagawa ng konklusyon na ito nga ho ang gumawa. Kung ano-ano na ho sinasabi. Na kaya raw niya ninakaw. Para raw pambili ng gatas ng kapatid niya lalaki. Wala naman hong kapatid na lalaki. So anong gusto mo mangyari? Sabihin mo sa akin. Yan talagang gusto ko, makapagpatuloy pa ho ng pag-aaral yan, mailipat ho namin na eskwelahan. Gusto mo ng personal na ilipat. Hindi po pwede sa akin na hindi ko mabisita yung hinayupak ng gunggong na guro na yun. At kung sino pang mamamagitan doon sa eskwelahan ng Manuel L. Quezon Elementary School, may tama sa akin. Nadadama ko yung sentimiento mo, at yung galit mo, at yung nararanasan mo. O sige. May salamat po. Sige, ganitong gawin natin. Mamaya, pagkatapos, sasamahan kita. Pupunta tayo sa eskwelahan. Alright? At doon makikita mo kung paano magtrabaho sa bitan. Ha? Kilos prontong pupuntahan natin ngayon ang eskwelahan itong batang si Arnel, ang Manuel L. Quezon Elementary School sa may Commonwealth. At gulpi di gulat ang gagawin natin, bibisitahin natin agad yung guro nitong si Arnel, maging yung principal at yung ibang mga gurong pumupuroon sa sinasabi nilang pag-iimbestiga nila at pilit nilang napaamin yung bata kahit hindi raw totoo. Inamin ng ni Arnel kanina sa UNTV. Kung nagawa nilang masindak ng husto yung bata kaya umamin, ito naman ang gagawin ko sa kanila, sindakin ng husto at kung paano at nagawa nila na mag-imbestiga na wala man lang yung magulang kaysa takot ng bata na paamin. Sige mama, I'm sorry that we have to come this way quickly. Televised po ba tayo? First, kaya kami nandito, ma'am. And I'm Opo, sir. sorry to come in like an intruder. Seems to be that yung parent ng bata pumunta na sa amin. It's about yung bata ata na pinagbintangan ninyong nagnakaw. Hindi ho kasi po, sir, ang nag-investigate na po, sir, una yung teacher. Okay. Tapos, nung nag-report po sa akin yung teacher, pinatawag ko po yung parents. Sabi ko, pag-usapan ninyong maigi. Kung ano man po ang nangyari dyan, sabi ko, syempre, yung teacher po kasi ang una pong nakakaalam. Kasi parang nireport lang naman po sa akin. So sabi ko, akala ko naman, nung nag-usap na sila, tapos na. Now, the reason why I'm here is because I felt so angry nung marinig ko, 8-year-old kid convicted as magnanakaw in your eyes and in the eyes ng mga guru nag-imbestiga. Ano hindi mo, sir? Now, the parents was saying
Pinagbintangan nyo, nagnakaw yung bata ng wallet ninyo. At umamin yung bata. Ang sinabi ng bata sa akin, sir, umamin lang ako kasi pinilit ako. Oh my God. Oh my So, God. did He told me. Yes, I have a witness actually. Tawagin mo nga yung bata. Sino ba mga witnesses Boy, mo? legal. I have one actually, seatmate niya, ma'am. Okay, send it. Yeah, a seatmate. Teacher. So where's the child now? Okay, ito na. Actually, we're about to go to the... No. I will not engage in that. Okay. Si Bitag na itong kausap mo. Okay, sir. I'm so sorry. What I'm saying at this point is that you have a kid here, an 8-year-old, 9-year-old kid. Yeah. How dare you accuse this person, this little boy na magnanakaw, na ngayon tinatawag na sa eskwela na magnanakaw, na hindi na pumapasok ngayon, at yung magulang mismo, umiiyak kanina sa akin, gusto na ipalipat. Ano sinasabi nila sa'yo? Anong tawag? Ha? No. Don't. Aminin ang totoo. That's the word. Don't do that in my presence. Okay. Don't do that. Nagaganinin mo ang chin sa harapan ko. Okay. I'm so You sorry. do that, I'm gonna break your fingers next time. Okay. Do you understand? Yes, May sir. physical contact ka na sa bata. Kasi may students No, ako sa listen my to kids. me. I don't like the way you hold the kid kanina sa chin, itinaas mo. I'm so sorry. Ngayon sabihin mo, ninakaw mo ba ang wallet ng teacher mo? You know, when you investigate next time, teacher, you do it in the presence of the parent ng bata. This kid is entitled to a counsel. Now, at this point in time sa akin, you did not give this kid, this little boy, the due process to be heard. The due process to be represented ng magulang man lang. You investigated yourself and then all of a sudden, kinonvict mo na yung bata, napaamin mo yung bata kahit na hindi naintindihan ng bata kung anong ginagawa mo sa kanya. Kahit na nga sa magulang hindi na nga nagsasalita Nasaktan ng husto because you've convicted the kid already as magnanakaw. Tumawag ka pa raw ng barangay. Hindi kasi po, hindi nga po... Tumawag ka pa ng barangay, yes or no? I know. O ano sinabi mo investigated by barangay? You wanna call the barangay? No. You want to call? Hindi ko na-involve yata ako. No, okay. Hindi ma'am, na ko na Na-report na-report ko po siya actually kasi po. Sabi ko, let's pag-usapan po natin to ng maayos. Sa gawa po niyang ganyan, wala po talaga akong na siya nga ang kumuha. Ma'am, kasi may nagsabi nga po sa akin, bata, seatmate niya po. Pero Lisa, Ma'am. kung nagtanong ka sa klase mo, hindi ka naman kayo natakot sila sa way of No, ma'am. pag-question. Hindi, ma'am. You can talk to my kids. I told them, sabi ko nga po, may nakakita ba sa sa wallet ni teacher kung sino man yung kumuha. Kawawa nga si teacher o wala nang pangkain. Something like that. Ikaw ba maniniwala na ang bata ako ng wallet? Sir naman, Tapos ano tong balita na parang ninakaw daw para pambili ng gatas ng kapatid? actually, he told me that, sir. Sinabi mo ba nagnakaw ka dahil sa kapatid? Ayun. Pinagpaalam ko sa inyo, hindi ko napapapasok itong bata. At gagawang... Yun nga, kayo nga po hindi nagpapapasok. Hindi pwede hindi siya papasok. Ay magagalit ako pag hindi niyo pinasok. Torture na ang inabot. Hindi. Ano? Ako mismo maniniguro. Ano sinasabi mo? Hindi siya masaya, hindi siya. sa bata? Ilipat natin na ibang teacher. Malilipat mo ng eskwelahan. Nang malayo na lang mo rito. Torture lang ho ang abutin ng kapoy. Nung nag-imbestiga ka ba sa harap ng nanay na napatunayan mo na siya ang nagnakaw, na umamin siya? Umamin ka ba sa harap ng nanay mo? Kaharap ang namin. Kahanap po ang nanay niya. Ang sabi po ng nanay niya, anak, kanino mo binigay? Sino nag-utos sa'yo? That's the exact word. Yes. May nakaharap ako. Well, May it's nakarap- because, makinig ka, you presupposes the kid na nagnakaw. Presupposition yun ang ibig sabihin. Wrong way of asking a question. Pati yung nanay na dala mo, nasindak mo You understand? Kaya ang tanong ng nanay noong, on the basis of your question, that presupposes nagnakaw to. That's wrong. You convicted the kid innocent until proven guilty. Narinig mo? You have proven this kid guilty? Is that what you say? Are you a court? Mantakin mo up to now, the kid says, wala akong ginagawa. Ikaw bang nagnakaw? Innocent ito. Paslit lang to. Hindi ka dapat gumawa ng ganyang klaseng investigasyon. Kahit na sa barangay, pagtatawanan ka Kasi hindi mo dapat pinagkakausap tayo imbestigahan to na wala sa harap yung magulang. Alright, Lisa. Please say sorry about that. Ako that, I'm very, very sorry. We are ready to Actually settle po, everything, yeah. sir. Sa akin, okay. I Sige, promise you, nag-sorry ka na. we can do Siguro this. sa magulang pa mag-sorry. Ako kasi, I felt bad. Actually, dinala ko po yan sa Bakit finance. hindi mo
tawagin mo ngayong guidance. Marami kang Mamalupay po. marami kang ngayon masasangkot dito. Kapag mo si Mrs. Sir Paano? siya po si Mrs. Yung akin po si Manang. Manang, kayo ba ang guidance? Opo. Ano ba nangyari dito sa kanila? Bakit naging out of hand to? Dapat nagabayan nyo ng tama itong si teacher? Kaya nga sir, pagpunta nila doon, sinabi ko sa mga parent, dapat ninyong bantayan ang bata dahil dito minsan kasi nalaman ko na may mga frat dito na yung mga wow, isa ka pa. Ang layo naman ang frat! Frat ba kaya to? nga pagpunta nila sa akin, hindi sir. This is your way out. Your way out of line. Get out of here. Get out of Sige here. na, sige na. Get out of here. Sir, pwede pagbigyan niyo po. Ganito na lang, Mrs. Principal. Opo. Narinig tayo ng ibang mga kasamahan ninyo. I will leave it to you and I don't want this back in my office again. settle it, sir. You will settle I will with them. settle. Malaki na ang Promise. kasiraan mo. You apologize to the grandfather. Kahit na dito sa bata na to. You know what? I would rather that you embrace this kid and you do not condemn a kid. Okay, do it, Lisa. Mariusip. Ariel, do you miss me? Embrace mo nga si Para hindi siya teacher. matakot na papasok. Kasi Hindi. nakakapanghinayin Actually, na I ipatin talked siya. I talked to him in a very, very nice way. Kita mo itsura niya. I don't want to embrace Do you teacher. think Bakit? Oh, sige, say something to teacher. Galit ka kay teacher? Ariel? O love mo si teacher? Do you love me, Ariel? Kasi teacher loves you very much. Mag-sorry ka, andito na tayo, and it's a lesson for everybody. No? Kaya siguro, ang importante lang pakiusap ko lang, huwag mong pakakawalan yung bata. Yeah, Ito lang gusto ko matalino rin sabihin naman sa'yo. Huwag mong pakakawalan. Yes, sir. kahit nasa pulis, suspect na yan, umamin na walang presence ng legal counsel, basura yun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin siya na may testigo na ako. Trump up charges, para kang pulis pala yung mga hinuhuli namin eh. Kulang na lang siguro, lagyan mo lang ng bala sa mga daliri, umamin ka. Pero hindi eh. Yung constant bombardment, umamin ka, hanggang yung bata, sige, umamin na lang. Di ba? Para sa akin, mali yung process mo. Legalistically, you are wrong. Morally, you're wrong. Dalawang bagay ang pagbabasihan mo. Legal, moral. No way out, you're wrong. You wanna be legalistic about it? Yung proseso mo, illegal. Moral, tama bang ginawa mo? Mali. Saan ka papatungo? Sus Mariusip, eto na lang. Lolo, iiwan ko kayo ha. Dito mag-aayos ka. Huwag mong nililipat. Tutulong sila, ma-rehabilitate pati yung bata, pati yung mga kaklase nito. Huwag sabihin na magnanakaw siya. Huwag mo na ilipat. Mahihirapan yung bata. Ikaw naman, gawin mo. Yeah. I-embrace mo, i-integrate mo uli siya doon. Huwag na yung sentensyari yung bata. Kabata-bata pa na, trauma na. You need to have psychology dito sa eskwela na to. This kid needs therapy.